Lola ko yun. Nanay nung sir ko. Sabi niya, kahit daw pag yung fry. Health conscious kasi siya. Ngayon nga lang naman ako kumain ng ganito. Karaniwan kasi ang isda nila dito, steam. Nakakamiss kayang kumain din ng pagkain Pinoy. Sunday ngayon, day off ko. Kaso dahil sa virus, day off ka dito sa bahay muna. Huwag mo nang gumala para iwas sa virus. Mag-safe. Kasi dito sa Hong Kong, dumarami na yung kaso. May isang namatay na. At saka yung, buti yung isang Pinay na domestic helper na na-quarantine for 14 days kasi ngayon yung amo niya namatay. So, quarantine siya. Good news, hindi siya nadatpuan ng sakit. So, healthy yung Pinay. Kaya, para makaiwas na lang din, huwag na munang lumabas. Diba? Marami na kasi yung kaso, tapos wala pang solusyon dun sa sakit. So, better be safe than sorry, diba? Baka na naman pupunta yung matanda. Maamo ko nandun din sa kwarto nila. Tapos nila kumain ng noodles. Buti, sabi sa akin, na daw magluto ng food ko pag day off ko. So, ayan. Bumili ako ng isda. Diba? Mamaya, tutulog na naman. Matinik nga lang tong bangus. Isang piraso, 20 $20. HKD, times 6. So, 120 din, isang piraso lang. Mahal, diba? Pangalawang linggo na to na hindi ako lumabas. Dito lang sa bahay. Natambad. Buti lang may kwarto ako. Yung ibang mga domestic helper, mas pipili lumabas kasi nga mga amo nila, inuutosan din sila pag day off nila. Ako naman, di ako inuutosan. Kaya okay lang sa akin dito sa bahay. Saka yung iba kasi dito walang kwarto. Kaya mas gusto nilang sa labas na lang mag-day off. Lumabas na sa kwarto yung mga amo ko.
Okay. Ito yan. Kumuha ng tubig. Sana magbago yung desisyon ng tungkol sa travel ban. Kasi nga di ba dito sa Hong Kong, sa China, sa Macau, pwede makauwi ang mga Pilipino. Pero pag bumalik na sila, hindi sila pwede bumalik. Tapos pag umuwi, iko-quarantine mo ang sarili mo kung wala kang symptoms. Kung wala kang sintomas ng sakit, ng virus, mag-quarantine ka ng 14 days. Paano kung yung 14 days na yan, isilin mo lang din yung bakasyon mo? So, walang silbi. Walang silbi yung bakasyon, diba? Nagbakasyon ka para makasama mong pamilya. Tapos, mag-quarantine ka lang din. Huwag ka na lang umuwi, diba? Kaya mo maglalo yung ano. Ito sila pupunta. Nalolobat ng cellphone ko. Ano ba yan? Bilhin natin. Hindi ko na-charge. Lalabas na sila. Simot. Ay. Simot na naman. Itong blueberry. Isa lang dapat bibiliin ko. Hindi, bibili ako ng isa. Sabi ko na sa counter na bibili ako ng isa. Ngayon, sabi niya, pag bumili ako ng dalawa, yung isa, 50% off. Oh. Ang isa nito, 23. Wala naman yung mga 23 isa. So, pag bumili ako ng isa pa, magiging ano na lang. Pag may binayan ko. Ito yung binayan ko, 34.50. Yung binayan ko. Kasi pag bumili ka ng dalawa, discounted yung isa. So, favorite ko to eh. Blueberry cheesecake. Pag na-stress ako, pag
kapag yung may problema ako, kapag nalulungkot ako, ito yung nagiging comfort food ko. So, alam niyo na, kapag kumain ako ng blueberry cheesecake, sarap. May bumabagabag sa akin. Sarap talaga, promise. Ito, sa Maxim to eh. Yung sa Starbucks, mas masarap na naman. My goodness. Sarap. Asan ba yung isa? Yung isa. Mamaya, kakainin ko na naman. Pang dinner ko na yan. Kasi itong kinakain ko ngayon, agahan at saka tanghalian na. Mamaya dinner naman to. Ito, saka kape. Ano lang buhay namin dito sa ibang bansa. Maraming salamat po sa panonood. Sa walang sawang suporta. Sa mga lagi nagko-comment dyan, nanonood, maraming salamat po. Magkakaasa po kayo, sinusuportahan ko kayo. Tulungan ko dito, di ba? Patuloy lang po tayo magtulungan. Saka, keep praying lang po na gumaling na makahanap ng solusyon dun sa virus. Para happy na ang lahat. Kasi, marami na naapagtuhan. Sarap. Bye-bye po. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye. God bless us all. Ingat po lagi kayo. Bye-bye.